Darating ka na ba ng Quiapo? O ng Chinatown sa Pinoy? O di kaya ng Esplanade sa Jones Bridge? Malamang nakapag-trip ka na dyan. Kaya ngayon, nandito ako sa Maynila para naman mag-usasain ang iba't ibang klase ng pagkain dito. Kaya tara, samahan niyo ako. Hindi ka pang kumain ng chichirya. O di kaya nag-instant noodles. Tapos sasabay mo ng malamig na soft drinks. O di kaya lumabas tapos mag-tusok-tusok at mag-kwek-kwek. Normal na yan sa mga Pilipino. Sa pusod ng Maynila, may masigla at mataong lugar ng Quiapo. Matatagpuan ang sari-saring uri ng mga pagkain. Bawat kanto ay may amoy ng pinagtutuwang mantika, sausawan at paboritong tusok-tusok. Mura, masarap, at mabilis ng pandawin dito. Sa madaling salita, pagkain pang-masa. Ngunit sa likod ng bawat tusok ng fishball at lagok ng samalamig, may tinatagong panganib na maaaring sumira sa ating kalusugan. Lason, na kapag inabuso ay maaaring humantong sa malubhang karamdaman. Kasama si Princess at Hyacinth, kami ay nag-interview ng ilang vendors at consumers para alamin ang kanilang mga pananaw at opinion sa ating pinag-uusapan. Nandito ako sa Binondo, ang pusod ng makulay na kalinangan at street foods. Samahan niyo akong tuklasin ang opinion at kananasan ng mga consumer tungkol sa iba't ibang street foods. Madalas po ba kayong kumakain ng street food? Actually, minsan lang. Kapag inaaya na ako ng mga friends or mga workmates. Opo, madalas. Oo, pero kung bibilangin sa isang week, masasabihin ko mga 3 to 4 times siguro in a week. Ano pang street foods yung madalas po natin? Since ako kasi working ako, so parang mas nag-rely ako mostly sa street foods. So, ang madalas kong binibili na pang-ulam talaga is barbecue, gano'n. Tapos, parang after work din, parang pupunta sa night market, tapos bibili din ng meal na may rice meal o kaya kahit anong parang makita ko na nag-iihaw, kunwari yung daing, gano'n. Tapos mga isaw, gano'n. Quick. Quick, proven. Fishball, gano'n. Bakit po madalas kayo kumakain ng street food? Mas sarap kasi, tapos madali lang sa bilhin kasi everywhere. Una siguro kasi sa budget din talaga. Kasi yun kasi yung parang pinakamurang makikita ko na pagkain na accessible. Tapos depende na rin siguro sa lugar, convenience din. Kasi since malapit lang. Tapos kunwari surrounded ako ng resto, mas pipiliin ko na lang na kumain or bumili sa mga street vendors ganun. Minsan kasi kapag break, parang pampalipas sa luto. After eating street foods po, nakaranas na po ba kayo ng health issues? Hindi pa naman, wala pa. Wala pa naman. So far naman wala, pero hindi ko rin maiwasan na parang maging concerned since kunwari, when barbecue lagi talaga ako kumakain. Tapos nag-search din ako ng possible na maging medical condition. Kunwari ko sa barbecue since parang sunog na parts ng barbecue. Pwede daw siya mag-cause ng parang mga cancer. Ganun. Kaya at times parang makakonsyos din ako sa mga street foods. Naniniwala po ba kayo na nasusunod ng mga street food vendors yung mga proper hygiene practices? Generally speaking, hindi ko naman masasabi na pang general, no? Pero sa mga kinakainan ko naman is nakikita ko namang malinis talaga, tapos nasa tamang storage, tapos naka-hairnet din naman yung iba, tapos yung iba na nag-handle ng kunwari yung mga Hungarian sausage, gano'n. Ano na yan? Parang mask talaga sila na parang yung medical grade, gano'n. I think yung iba hindi kasi based sa location medyo may sakit.
madumi yung location, makalat. Tapos may mga makita daga. Yung sa iba lang naman. Sa iba okay naman. Feeling ko kasi may iba na hindi na susunod yun. Lalo na pag marami silang customer. Pero I'd like to think na most naman pinaprioritize yung sanitation sa state nila. So ngayon naman, lilipat tayo sa mga panig ng mga vendors upang malaman at hingin ang kanilang opinion kung paano nila hinahanda ang mga street foods na hinahanap-hanap ng mga tao. Matagal nagtitinda na dito at ano po yung mga naging experience nyo habang nagtitinda kayo? Ako kasi tindera lang. 1 week pa lang ako dito. Minsan matumal yung paninda, minsan okay naman maraming tao. Almost 3 years na. Masaya. Maraming benta. Para may sahod. Personally, wala pa kasi akong 1 month sa pag-sell and staff lang din kasi ako and meron kaming pinaka-boss talaga to. Like, yung reason niya kasi syempre nag-business siya and extra income. Ano ang hakbang na ginagawa niyo para po maging ligtas ang food na binibenta para sa mga Naglilinis muna kami dito bago maglatag, ginugasan lahat. Panatili malinis yung presko, saka yung mga pagkain na inahanda, dapat presentable. Presentable, ganun. We make sure na secure lahat ng gamit and hindi siya na lalagyan ng kung ano mang insects ganun. Naka-container siya, separate containers, ganyan. Tapos, of course, before namin i-set up kay ganito, we make sure na sinasanitize muna namin siya before and after use. So that, syempre, pagkain yung binibenta and drinks, dapat, malinis siya and hindi siya dapat na nadapuan ng kahit anong drinks. Kasi syempre, sa amin din babalik yun kapag may nagreklamo ng customer na ganito sa mga tiyong nila, ganyan. Marami sa mga consumer ang nagsasabing hindi pa sila nagkakasakit at ginagawa naman ng mga tindero ang kanilang mga makakaya para panatilihing malinis ang pagkain. May ibang komento ang ipinapakita ng mga datos. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na kaso ng mga sakit dulot ng madalas na pagkonsumo ng ultra-processed foods. Ilan sa mga karaniwang sakit ay ang cardiovascular disease na umaabot ng 34% ng populasyon, ang chronic respiratory disease na umaabot ng 5%, at iba pang uri ng mga non-communicable disease na pumapalo sa 16% ng populasyon. Ipinahayag din ng WHO na halos 70% ng pagbaba ng populasyon ng bansa ay may kaugnayan sa pagkalat ng mga non-communicable disease, kung saan nilinaw na ang sobrang pagkain ng ultra-processed foods ay isa sa mga pangunahing dahilan. Kasama rin sa mga epekto ng labis na pagkonsumo ng ganitong uri ng pagkain, ang cancer na nasa 11% na ng populasyon at ang diabetes na nasa 4%. At sa likod ng mga numerong ito, mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba ng unprocessed, processed at ultra-processed foods. Ang unprocessed foods ay tumutukoy sa pagkain na direktong nagmula sa halaman o hayop na walang malaking pagbabago. Kabilang na dito ang whole foods tulad na lang ng gulay, prutas at nuts na walang halong artificial at synthetic na sangkap. Samantalang ang processed foods naman ay mga pagkain na pinoseso upang mas tumagal at mas sumarap, ngunit maliit lamang ang pinagkaiba sa orihinal na pinagkukunan. Karaniwan din itong may asin, asukal, at fats. Ang ultra-processed foods naman ay mga labis na pinoseso at may artificial na flavor, color, preservatives at mga additives. Karaniwan din itong ready-to-eat tulad na lamang ng chips at frozen meals. Mababa rin ito sa fiber, vitamins at minerals kaya't hindi nakakatulong sa pagpigil ng ilang uri ng sakit. Narito naman si Giancarlo para interviewin ng isang professional food technologist para sa kanyang opinion para sa isyong ito. Nandito ako sa PUP Santa Mesa, NDFT Building, upang tanungin ng isang profesional na graduate mula sa PUP. At siya ay top 8 board passer sa Food Tech Licensure Examination at siya si Miss Ann Baranda. For our first question po, based on your personal opinion, how would you describe the impact of processed and ultra-processed foods, especially street foods po? In my personal opinion, ang mga street foods or processed foods is hindi naman bad for your health. Parang meron lang siyang connotation. Since sabi nga may mga added ganon, preservatives and stuff. So, parang pag sa mga healthy people na
yung sasabihin nila is masama yan kasi nga may dagdag na ganito, which is as a food technologist, syempre iniisip mo kailangan yun to extend the shelf life of food. So, ganun din naman sa street food, hindi naman siya unhealthy kung sasabihin. Siguro kung kakainin mo siya araw-araw, syempre it's bad for your health. Pero kung paminsan-minsan lang naman, okay lang. And nasa sayo naman yun, siguro, kung saan ka bibili. Kasi makikita mo naman yung preparation, yung environment, makikita mo contaminated ba yung ginagamit nila, and yung pag-handle ng food. So, for me, yun nga, yung processed or ultra-processed na food, especially yung street food, is hindi naman siya madumi or masama sa health mo. So, nasa sayo na yun, responsibility as a person na magkukonsume ng pagkain. So, For our second question po, what potential health condition or diseases can arise from eating street foods po? Ayun. If kakain ka ng street food, sabi ko nga kanina, yung titingnan mo yung environment, kung saan siya located, saan siya binibenta, paano yung way ng preparation or pag-handle ng kung naka-PPE ba yung nagtitinda, or kung gumagamit ba sila ng sa sauce, yung tubig ba na ginagamit nila is potable or sa gripo lang, sa tabi-tabi. So, ayun, mostly ang makukuha mo kasing sakit pag ganun, lalo kapag unsanitary yung condition, normally food poisoning or yung mga Staphylococcus aureus na makukuha sa kamay nung nag-handle. Tapos yung sa E. coli sa tubig, ayun. Pero eating too much of anything din kasi is really bad for you. So, ayun yung mga risk. For our third question po, what safety risk or food handling hazard have you observed in a typical street food settings? Ayun. Normally, di ba since sa street nga sila binibenta, syempre, meron tayong ma-observe ng mga physical hazards, alam hindi naman uso yung hairnet sa labas, syempre mga buhok, yung mga alikabok, yung mga kung ano-anong bumabagsak-bagsak lang sa tabi-tabi. And then, syempre, yun yung biological hazards, yung sa tubig na ginagamit nila, tapos yung sa mga kamay-kamay lang. Kasi wala naman, may nakita na ba kayo naka-gloves na nagtitinda ng yung mga ganun. Tapos yun, since nasa open area nga, katabi niyang mga places is hindi naman malinis, like yung iba, nasa may tabi ng kanal, ganun. Syempre yung hangin nun, from mas mataas yung risk papunta sa pagkain nila, ayun, pwede rin yun, mga airborne. Ang Pinggang Pinoy isang uri ng visual plate guide na nagmula sa Food and Nutrition Research Institute na naglalayong ituro sa bawat Pilipino ang tamang pagkain sa araw-araw. Sa gulay at prutas na mayaman sa bitamina at fiber. Upang mapanatili ang wastong nutrisyon, itinakda ng FNRI ang tamang hati sa bawat pagkain sa araw-araw. 33% for Go Foods, 17% for Grow Foods, 50% for Glow Foods. Ang plato ay hinahati sa tatlong grupo, ang Go, Grow at Glow. Ang Go Foods na nagbibigay enerhiya tulad ng kanin, tinapay at root crops. Ang Grow Foods na may protina tulad ng karne, itlog at isda. Madaling unawain ang Pinggang Pinoy dahil mayroon itong iba't ibang bersyon ayon sa edad. Kahil, para sa mga batang 3 to 12 na sumisimbolo ng sigla, saya at paggana ng pagkain. Asul para sa mga kabataang 13 to 16 bilang kulay ng lakas, katahimikan at pagiging mapagkakatiwalaan. Kayumanggi para sa mga adulto na 19 to 59 na kumakatawan sa kulay ng orihinal na buri, at berde para sa buntis at nagpapasusong ina na sumisimbolo ng kalikasan, kalusugan at bagong. Higit pa rito, hinihikayat din ng Pinggang Pinoy ang pag-adapt ng malusog na lifestyle. Huwag laktawan ng agahan, limitahan ng maalat, matatamis at pinritong pagkain. Ugaliing basahin ang mga food labels, matulog ng sapat at maging aktibo sa pisikal na gawain. Bilang isang food tech student, hindi masamang kumain ng mga street food. Pero mas maganda o mas mainam na alamin natin ang ating kinakain ay Naniniwala ako na dapat pagtuunan natin ng pansin ang ating kalusugan, pati na rin ang bawat Pilipino. Bilang isang estudyante mula sa food technology, mahalaga na aware tayo sa kung saan gawa at anong proseso dumadaan ng pagkain na ating kinakain para alam natin kung may nutrisyon nga ba tayong nakukuha mula dito. Kailangan ng ating katawan ng sapat na nutrisyon upang hindi magkasakit at mag-function sa pang-araw-araw.
As a food tech student, mas dapat nating ma-prioritize ang safe at healthy na pagkain para sa lahat. Your health is worth more than convenience. Natin na malayan yung oras, no? May natutunan ka ba? Sa mga ganitong napapanahong issue, dapat tayo'y makihalubilo. Dahil sa bawat pagkain na ating kinukonsumo, ay maaaring may panganib sa likod nito. Maging mapanuring mamimili. Lalo na sa mga pagkain ng bibili natin sa mga tabi-tabi. Sa Quiapo, sa Binondo, o sa Esplanade, bawat tusok ng fishbowl ay sumisimbolo sa barya-baryang tiyaga at sipag ng mga manggagawang Pilipino. Ngunit sa baryang halaga nito, handa ka nga bang isugal ang iyong kaligtasan at kalusugan? Muli, ako si Anthony Murilla. Hanggang sa susunod na tusok-tusok, dito lamang sa Tuhog Truths.